Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong nangyari ho dyan ho sa loob ng Senado. Ah, na kung saan nung nakaraan ho, mga kababayan, kung sinasabi ho ni Senate President Tito Soto, ni Tito Sen, na wala naman ho siyang naririnig doon ho sa loob ng Senado na kung saan ay nagkakaroon ho ng kudita. Para nagkakaroon ho ng usap-usapang papalitan daw ho siya bilang Senate President. Pero kung totoo man daw yan, ay maaring kaya siya gustong palitan dahil mahigpit ho siya sa mga patakaran. Pati ho doon sa mga ginagawang pagpasaho ng mga budget. Pati ho dyan sa sinasabing mahigpit siya dyan sa budget insertion. Hmm. O siyempre nga naman, kapag ganyan kahigpit ang pinuno, ayaw talaga ng mga nasa baba. Diba? Nangyayari yan kahit sa eskwelahan, sa trabaho. Kapag mahigpit masyado ang nasa taas, ayaw nila kasi hindi ho nila nagagawa ang kanilang mga kalokohan. So, gusto nila mapalitan ng mga tatanga-tanga at mga susunod-sunod. Mga sunod-sunuran. Yan ang mga gusto nila. Yung kaya nilang hawakan sa leeg. Si Tito Sen, sa tinagal-tagal ho bilang senador, kailan man naging senador si Tito Sen? 1991, 1992. At matagal na rin ho ang experience niya sa paghawak ho sa Senado bilang Senate President, kahit di ho abogado. Punong-puno ho yan ng experience dyan ho sa Senate. At talagang hindi ho nagpapahawak ho sa leg si Tito Sen. At si Tito Sen ho ang isa sa pinakamalilinis hong politiko, senador ho dyan sa loob ng Senado. Okay, kung mga nakaraan ho, ito si Tito Sen wala hong naririnig-rinig na papalitan siya o may kudita. Sabi ko nga, talagang di maririnig ni Tito Sen yan. Talagang secret lang yan. Iba ho nangyari. Iba ho nangyari kahapon. Mismong sa mga kagrupo na ni Tito Sen at galing na ho sa kanya, diyan sa majority, nagkaroon ho talaga ng kudita. Pero hindi ho nagwagi. Kumbaga, sinubukan, pero hindi ho nangyari. Ang bulong-bulong gusto nila maging leader ng Senate, maging bagong Senate President, pati ho yung mga minority, ang gusto nila si Loren Legarda. Yun nga ho nakakapagtaka. Bakit kaya gusto nila si Loren Legarda ang maging Senate President, pati ho sa minority? Bukod sa itong yung anak niya ay masyadong kontrobersyal ngayon sa mga hinaharap hong issue. At po pwede raw maimbestiga at masampahan ho ng kaso. At alam naman natin itong anak niya si Congressman Libiste ay ano ito? Duterte ito. Pro sa kabila ito. Lumalabas parang anti-ano ito yung kanyang anak, anti-administrasyon Marcos. Pati ho yung sinasabing hawak niya hong Cabral Files ay po pwedeng panlaban ho sa administrasyon niyan. Kasi nagpapa-interview siya sa kabila. Meron nung interview itong si Congressman Libiste, ang nag-i-interview sa kanya ay ang mga taga-SMNI. So, meaning, po pwedeng yung mga hawak niyang Cabral Files, hindi kalaban, hindi panira sa administrasyong dati na Duterte. Siguradong dito sa kabila yan, sa administrasyong Marcos. Ngayon mga kababayan, pakinggan muna ho natin itong report or balitang ito kasi mga kababayan, alam niyo naman itong grupo ng mga DDS. Marami nga ako kasing tanga dyan, makikitid ang utak. No? At ano ito, sabik lagi sa, parang sabik sila sa gantig, sabik sila sa mga pangyayari. Yung, alam mo yung kahit hindi pa nangyayari, lagi nilang nauusog kaya hindi nangyayari. Sabik sila sa ganoon, tapos mahilig din ho sila sa credit. Kumbaga sila yung mga credit grabber. Gusto nila mga papuri sa kanila. Kahit hindi pa minsan nangyayari, pinopost na nila. Ito, mayroon hong nabiktima. Meron hong na-prank.
O dahil ho dito sa bidyong ito, hmm, kasi nga itong minority, at pabor yung mga DDS na talagang gusto nila si Loren Legarda maging Senate President. Di natin alam kung bakit. Ano ba to? Gagamitin yung si Loren Legarda? Kasi nga mga kababayan, itong mga iba pang posisyon, magmula pababa doon sa Senate President, pwede rin humapalitan yan. Pati ho yung chairman ng Blue Ribbon Committee, si Pampilo Lacson, kung sakaling talagang naiupo na, nailuklok bilang Senate President, itong si Loren Legarda, pati ho yung Blue Ribbon Committee na chairman na si Pampilo Lacson, pwede yung mapalitan. At yung iba pang posisyon dyan. Napakahalaga ho nito mga kababayan kasi nabibilang na ho yung araw ng impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. At siguradong makakarating na Senado yan. At alam natin mga kababayan, ang prinsipyo ni Tito Sen, forthwith. Kaya pag nakarating agad yan, litis agad yan. Kaya napakahalaga ho yan. Napakahalaga, nakasalalay ho yan. Kung ang mga mauupo dyan, magiging fro, VP Inday Sara Duterte, po pwede hong maitago ang katotohanan. Mapabagal ang proseso. At maikubli ang mga dapat ibulgar. Dahil dito ito muna, pakinggan muna natin. President? Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Ayan ho kasi mga kababayan. Dahil do dito sa eksenan to, ang dami hong nabiktima, ang dami hong na-prank, at isa-isa na hong nagsipose ang mga DD shit. Nag-open resume kasi ng pagdinig dito sa Senate. At ang nag-open itong si Loren Legarda. At tinawag ho ito ni dating Senate President din eh. Ito si Senador Mick Zubiri. Tinawag niyang Madam President itong si Senador Loren Legarda. Siguro yung mga DD shit hindi naman simula kaninang umaga or nagsimula itong pagdinig. Baka galing sa kalsada, galing sa tambayan, nagbukas ng cellphone, nagbukas ng TV, natsempuhan agad yung sinabi ni Senador Mick Zubiri na Madam President, ganito ganyan. Nagulantang agad sila. Nag-post agad. Kumbaga hindi man lang naghintay-hintay muna kung anong mangyayari. Mamaya nagkakabit. Minsan kasi nagkakabiroan dyan sa Senate Gallery. Nagsipost agad. May mga nabiktima ho, mga kababayan. Punta na tayo rito sa mismong balita, mismong report. Pakinggan ho natin mga kababayan. Dahil sa umuugong na panibagong kudeta sa liderato ng Senado, may ilang nagulat nang maupo sa upuan ng Senate President. Tawaging Madam President ng ilan si Senadora Loren Legarda. Siya ang sinasabing nakaumang na humalili kay Senate President Tito Soto. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, sa gitna ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power-sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Thank you very much. Ito kasi mga kababayan, meron pa isang controversial na picture post. So ito kasi si Senador Kiko Pangilinan nasa isang dinner, sila, ewan ko, lunch, dinner, basta kumakain sila sa isang room. Siguro dyan sa loob ho ng building ng Senate. At pinuso ni Kiko Pangilinan at ang caption, hashtag, power sharing. At tingin ko itong majority, inaasar ho itong mga DD shit, pati itong mga minority. Pati ho itong pag-upo ni Loren Legarda, pinaupo doon at tinawag ho ni Mick Zubiri na Madam President, parang dinedemo nila yung gustong mangyari in reality ng mga DDS at minority. Parang lumalabas, inaasar nila eh.
ng majority ang minority at mga grupo ng mga DDS eh. Yun ang lumalabas eh. Tuloy natin. Very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ayan, yung siguro yung eksena na yan. Eh, yung mga DDS, nakita lang ganitong eksena, eh, hindi na pinanood ng buo. Nag-shipos agad. Wala ka dito, Shen. Wala na, napalitan ka na. Oh, wala na, si Lauren Legarda na. Yari na kasi anak niyang DDS. Yari kayo. Nag-shipos agad. Resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula sa mahabang suspensyon, si Senadora Lauren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President. Tapos siya nag-sesyon para sa adjournment habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya na nasa session hall. Kasama na si Senate President Tito Soto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation Wala mo lang daw taga-minority doon. Puro majority. Eh, bakit wala? Ano nang nangyari? with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng ugong ng panibagong kudita sa liderato ng Senado. Ayan, dan ho na biktima yung mga grupo ho ng mga DD mga kababayan. Lumalabas nga kasi, yun ang gusto nyo mangyari. Eh, kahit hindi totoo, edi i-rehearsal muna, i-practice muna. Eh, itong mga DDS, mga kababayan, lumalabas ako, nakikita ko rito, nang-aasar itong majority, nang-aasar yung minority, nang-aasar ho yung mga DD shit. Ha? O, isa ho sa mga nabiktima, mga kababayan. O, kilala nyo ba ito? Si, kilala nyo ba ito? Eh, kaso, mga kababayan, although kampi ito sa kabila. No. Although sa kabila, makikita ninyo. Although kumakampi ito sa kabila. Kaso tinanong ito eh. Tinanong to kung DDS ka ba? Tinanggihan niya eh. Tinanggi siya. Parang kinahihiya ba? Ewan ko. Halos lahat ho ng sa mainstream media, social media, pag kinakampihan ho nila ang pamilya Duterte, ang mga DDS, pag tinanong naman sila ng prangkahan, tinatanong, DDS ka ba? Tinatanggi na lang, hindi ako DDS. Para bang hiyang-hiya sila. Ewan ko kung bakit. Kasi nga, tumatak na sa utak ho ng mga pula loyalista, dilaw kakamping, na kapag DDS, pati ho sa ibang netizen, kapag DDS, bobo at tanga. Kaya siguro kinahihiya. Ha? Ito hong pati si attorney Rowena Guanzon, tinanong ho yun, DDS ka ba? Hindi ako DDS. Hindi ako DDS. Isa ho sa nabiktima sa eksenang yan, ito hong si Malo Tiquia. Kilala nyo naman ito si Malo Tiquia. Yung best friend ho ni Yusik Atty. Claire Castro. Ito muna yung una niyang post. Ito muna at pakinggan nyo ay makikita. Basahin at tignan nyo dyan sa screen. Ayan Malo Tiquia. The first female Senate President history was made today. Sabi. Yan ho yung unang post niya. So, ibig sabihin, hindi niya alam ang istorya. Hindi niya alam. Siguro nakita niya lang, siguro, galing siya sa labas. Pag uwi niya, bukas yung cellphone, TV. Nakita niya, gumanon si Mig Sibiri, nag-post na. Ay, talaga naman, oo. Ba't ba parang sabik na sabik kayo sa, sabik na sabik kayo sa pagganti, sabik na sabik kayo sa restback, sabik na sabik kayo sa credit. Bakit ba ganun?
Ha? Kaya lahat ng gusto nyo hindi nangyayari. Nauusog nyo eh. O, yan ho yung post niya. Ito na ho, pangalawang post niya. Noon nalaman niya siguro, na-realize niya, na ito ay decoy lang, ito ay yakatuwaan lang. Ito na ho yung post niya. Inedit niya na. Ayan na ho yung... Ayan na ho, inedit niya na. Ito na, as of 7:30, 100 hour. Ayan na, kasi mga kababayan, ano ito eh, inedit niya na. 5:30 na raw ito, 17:30, 5:30 ito. As of 17:30, 5:30 ho ng hapon yan, the first female Senate President history was made today. Dinuktungan niya na sa dulo. Naka-edit na. As of 2038, hour, ayan, 2038, ibig sabihin na alas 8:38 ito. As of 2038, 8:38 p.m., history fell by the wayside of comedic skit. Comedic skit. Ano ba ibig sabihin ng comedic skit? Parang lumalabas, comedic skit, ito yung naging katatawanan. Naging katatawanan, naging parang nauwi sa komedya. Comedy. Comedic skit. This is the developing history. Ayun na, inedit niya na. Ayun nangyayari sa inyo. Anong masasabi nyo dyan? Ano ibig sabihin nito? Nakakahiya. Kasi hindi nyo muna kasi hayaan. Manood muna kayo ng manood. Katulad dito si Kibuloy. Sabi ng mga taga-kabila, makakawala na raw. Marirelease na ng February 30. Wala naman 30. Wala naman 29. Ay. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.